ganito na lang yung dapat mong kainin. Kaya mo ba? Kadiri. Buhay kasi natin is ups and down eh. Yung ganon. Naiyak na naman ako. Nagkakamali po kayo. Hello everyone! Another good day, another good vibes. Welcome back to my channel! Hello everyone! Konting kwentuhan tungkol sa akin. Hello po, yes po, I'm Jenny Oco. Kilala po ako sa pangalan na yon. Huwag nyo na pong tanungin kasi ang haba-haba po ng pangalan ko. Ako po ay isang panganay na anak sa aming magkakapatid. Lumaki po ako sa pamilyang politics. And I have one kid na si Tiona po. And pangalawa po tong nasa tummy ko. Sa mga nagsasabi po dyan na may 2 or 3 or 4 po akong anak sa iba-iba, nagkakamali po kayo. Pasensya na po. I have one kid na si Tiona and yung pangalawa ko pong anak na nasa tummy ko po. Yun lang po. Yes, I'm a single mom before. But now, hindi na po. Hindi dahil nag-fail po ako sa Pasko ay ibig pong sabihin nun is masamang babae na po ako or may masamang pag-uugali po ako. Nagkakamali po kayo. Dahil hindi po nag-fit ang ugali ng tatay ni Tiona sa ugali ko po. At ako po ay nag-suffer ng matinding trauma at depression sa nakaraan ko po. So hindi na po importante para pag-usapan pa or ungkatin pa yung nakaraan ko po. Dahil isang respeto na lang po para sa privacy po ng tatay ni Tiona at isang respeto rin po para sa privacy po ng pamilya ng tatay ni Tiona. Ako po ay nag-aral ng elementary sa Labo Elementary School. At high school naman po sa Chonghua High School. At sa college ay sa Ateneo de Naga University. Ang course ko po doon is Entrepreneurship Tourism po. And also, nag-aral din po ako ng pagiging aesthetician sa Lux Beauty International School. Ang pinag-aralan ko rin po doon is eyelash extension, nails extension, and facial. And also, nagte-training rin po ako ng mga ganyang pinag-aralan ko ng mga skills po. To make it clear lang po, hindi po ako chef ha. Passion ko lang po yung magluto. Kasi nung bata pa po ako, ang hilig ko pong manood sa kasambahay namin or kay daddy kung pag nagluluto po sila. Kasi hindi ko alam eh. Siyempre, naging interesado na ako kung paano magluto hanggang sa nakikisali-kasali na ako sa kanila kung paano magluto. Hanggang ngayon, natuto na akong magluto. Tsaka, yun din kasi yung love language ko. Tsaka, kumbaga, ang saya-saya ko kapag naasikaso ko yung mahal ko sa buhay. Like si Tiona, si Dan, tsaka yung family ko. Yan yung parang regalo or yung parang effort na hindi matutumbasan. Kumbaga, yung pag-aasikaso. Yun, tsaka masaya ako na pag nagluluto ako, na-enjoy ko. Well, hindi ko masasabi na mayaman ako dahil nasa sitwasyon pa rin naman ako ng pagbabudget ng pera araw-araw. I think siguro kung mayaman ka, wala kang masyadong naiisip na budgeting, yung mga ganong bagay. Siguro, thankful pa rin naman ako dahil hindi ako nagigipit and nakakain ng 3 times a day. And nabibigay ko naman yung mga wants and needs ni Tiona. Kumbaga na-provide ko naman siya. And
kay Dan, nakakapag-share naman ako ng gastusin sa araw-araw sa mga expenses po namin. Yun, pero dumadating pa rin naman na nagiging low budget pa rin ako. Kumbaga, minsan mahina yung personal business income. So, minsan dumadating talaga sa point na low budget naman ako. And kahit papano, minsan din, nakakabili rin ako ng wants ko. Pero the most important kasi, mas priority namin ngayon is yung needs po kesa sa wants. Hindi po ako retokada. Wala pong ginawa sa mukha ko, hindi po retoke yung ilong ko, kahit ganyan-ganyan ninyo po yan, as in wala. Hindi po retoke yung ilong ko. Kahit hindi po perfecto yung katawan ko, kontento na po ako kung ano binigay po sa atin ni God. So, sa mga nagsasabi po dyan ng salamat, Dok, yung mga ganyang bagay, hindi po ako retokada. And kasi po yung dad ko and mom ko, parehas po silang matangos ang ilong. Kaya nakuha ko po sa kanila yung ganitong ilong. Yan po na sinasabi nyo pong retoke is hindi po. And also, sa nagsasabi po, kaya daw po, retokada daw po ako kasi nga hindi ko kamukha yung anak ko na si Tiona. Kasi po si Tiona po is, kamukha niya po yung tatay niya. Lalo na, nakuha niya rin po ni Tiona sa kanya yung kulay nung tatay niya. Kaya yun po. Kasi di ko po talaga naging kamukha si Tiona. Yun nga po eh. Ako nagdala ng 9 months. Wala man lang akong nakuha kay Tiona. But yun lang po. Iklaklaruin ko lang po. Yung anak ko po, kamukha po siya ng tatay niya. And lalong-lalo na po, hindi po ako retokada. Unang-una, sinubukan ko lang at wala naman pong sigurong masama kung susubukan kong mag-vlog, 'di ba? Yes, I'm a private person, pero hindi naman yung masyadong literal na pribadong tao po na ganun. Kasi lumaki rin naman po akong nasa public. Kasi nga, 'di ba, yung family ko po is nasa politics. So kahit papaano, nakakasalamuha po ako ng mga iba't ibang tao. So yun nga, na trinay ko po ang pag-vlog, andito na po ako sa sitwasyon na ganito. So, yun lang naman po, wala namang masama siguro kung mag-vlog ako. Kung si Small Laude nga, diba, private person, napakayamang tao, pero she do vlogging, kasi nga just for fun, and gusto niyang i-share yung moments na nangyayari sa life niya. So, that's why, isa rin yun sa reason na ganun din yung gusto kong mangyari is just for fun. And gusto ko rin ma-share po sa inyo yung mga moments, masasayang moments na nangyayari sa life ko and sa life also ni Dan at sa binubuo naming family. So, wala naman po akong nakikita na pinasok ko yung pag-vlog na masama or hindi, na parang hindi okay, yung ganong bagay. Kumbaga, hayaan nyo na po ako, ibigay nyo na sa akin to. So, no bashing na lang po. Parang, yun nga, nakita ko naman na nakaka-enjoy pala yung pag-vlog. Siguro, masasabi kong kaartehan ko is, eto, the way kung paano ako magsalita. Yung mga ganitong kaartihan ng pagsasalita. Pasensya na po kayo kasi nakapaligid sa akin or mga close relatives ko, lalo na mga pinsan ko, mga Gen Z yan, mga Gen Alpha yan, lalo na sa panahon ngayon. Ganito na talaga, 'di ba? So, yun, pasensya na po kung ganito, kung naaano ninyo ang arte-arte naman, ganyan. So, kung hindi nyo po gusto yung pananalita ko, di ko naman po kayo mapipilit or di ko naman po kayo mapiplease or makontrol na pagsalitaan ninyo po akong maarte. Pero ito na po talaga yun eh. Ayokong baguhin naman na hindi ako ganito magsalita. Mas mahihirapan po ako. Kaya, ito na ako eh. Ito yung kung paano ako makipag-usap sa inyo. Yes, still maarte pa rin when it comes to hygiene. Lalo na nanay ako, yan, napaka-importante po sa akin ang hygiene.
Yan, kailangan malinis ka sa bahay, malinis ang gamit mo, malinis ka sa sarili mo para hindi ka mabilis dapuan ng sakit. Lalo na nanay ako, 'di ba? Hands-on kasi ako sa anak ko. Syempre, paano kung magkasakit ako? Hindi ko maalagaan ng maayos yung anak ko. So, dapat priority rin natin yung hygiene natin sa sarili natin. Tsaka yung malinis sa paligid, yung ganong bagay. Tsaka, may anak ka na, so dapat talagang ma-maintain mo yung pagiging hygiene para hindi rin magkasakit yung anak natin. Yun. Lalo na ang mahal-mahal ng pa-hospital, 'di ba? Kung laging sakitin yung anak mo, tas laging madumi yung nakapaligid sa'yo, 'di ba? Mas magastos yun. So tayo sa pagiging hygiene, effort lang eh. Maglinis sa araw-araw, kumbaga, ma-maintain natin na hindi madumi yung gamit natin, yung kwarto natin, yung bahay natin, 'di ba? Para lahat tayo safe tayo sa sa sakit. Tsaka OC din kasi ako. Na siguro naman ako yun kay daddy or na ano rin eh. Yun rin, ganun rin kami pinalaki ni daddy. Lalo na babae ako. So lagi sa akin sinasabi ni daddy na kailangan malinis ka, lalo na kababae mong tao. Dapat malinis ka sa bahay, malinis ka sa sarili mo. Kasi isa yan sa magugustuhan ng magiging partner or magiging kasama mo habang buhay is yung maging maalaga, malinis sa bahay, tsaka malinis rin sa sarili. Yun naman ang pinaka-importante eh. And then, thankful ako sa dad ko kasi pinalaki kami na ganun. Trinain kaming ganun. Kahit may kasambahay kami noon. Kapag may pasok, okay, sige, pwede kami mag-uto sa kasambahay namin. Pero kapag Saturday, Sunday, ang rule ng dad ko sa kasambahay namin, wag kaming susundin. Hayaan kami yung kumilos. So, naghuhugas kami ng plato pag Saturday, Sunday. Kumbaga kami yung nakaschedule. Yung mga ganong bagay. So, isa yun sa way na pinalaki kami ng ganon ng dad ko. Kasi, wait, parang naiiyak na ako. Wala, kasi thankful ako sa dad ko kasi sabi ng dad ko, hindi habang buhay nasa taas ka. Paano kung dumating yung panahon na hindi gumanda yung buhay mo? Paano ka? Kung sanay ka sa ganitong marangyang buhay. Kaya trinain kami ng dad ko na ganun kami. Kaya thankful ako kay daddy kasi pinalaki niya kami ng maayos. Dad, kung naririnig mo to, sobrang saya ko kasi lumaki ako ng marunong sa buhay, marunong sa bahay, marunong dumiskarte, yung mga ganong bagay. Naiyak na ako, wait lang. So, thank you dad. Kasi, wait lang, naiyak ulit ako. So, thank you, Daddy, kasi hindi ako nahirapan. Kumbaga, kung paano mo ako pinalaki, ganun rin yung ginagawa kong pagpapalaki kay Tiona, at ganun rin yung gagawin kong pagpapalaki sa anak ko na, na hindi maging, paano ko ba sasabihin na, bumaba man ng, kumbaga, ang maging status man namin ay hindi maayos or hindi maganda, hindi kami mahihirapan mag-adjust dahil nga sinanay kami ni daddy sa gawaing bahay, sinanay kami ni daddy na what if walang-wala na, what if ganito na lang yung dapat mong kainin, kaya mo ba? Kumbaga, trinain kami na hindi habang buhay masarap lang ang buhay, hindi habang buhay masaya ang buhay. Kumbaga, ang buhay kasi natin is ups and down eh. Yung ganun. Naiyak na naman ako. Yun, yung parang at least kahit nasa taas ka, pag once na lumagapak ka, yung parang ganung term, bumagsak ka, hindi ka mahihirapan kasi sanay ka, ramdam mo. Kumbaga, na aware ka sa ganung bagay na hindi bago, na okay, kung ganito yung kapalaran ko, hindi ko naman kailangan mag-adjust kasi sinanay ako ng magulang ko na normal lang yung buhay namin, yung ganun.
Sorry, naging emotional ako sa pananalita ko kasi naalala ko lang kung paano kami pinalaki ng dad ko. So, kumbaga kaya ako naging emotional kasi naging thankful ako kasi hindi ako lumaking maarte na katulad na, ya, kadire, yung mga ganyang bagay. Kumbaga, lumaki ako nang marunong ako sa bahay, marunong ako sa buhay. Kasi unang-una, naalala ko nung train kami ng dad ko. Everyday yan na, lagi, hindi yan pumapalya sa na kausapin kami, na bigyan kami ng mga idea. Kasi sabi ng dad ko, kapag malinis ka sa bahay, lalo na maaliwalas yung bahay mo, ang sarap sa feeling na magaan, yung nakikita mo yung bahay mo na maaliwalas, yung tipong walang kalat. Kasi 'di ba pag ang kalat-kalat ng bahay or ang dumi-dumi ng bahay, 'di ba nakakairita talaga siya, ang hirap gumalaw, yung mga ganong bagay. So, yun yung natutunan ko sa dad ko pagdating sa kalinisan, kailangan laging malinis para masayang gumalaw, magaan yung life, yung mga ganong bagay. Kumbaga sabi nga 'di ba, cleanliness is next to godliness. So, ayun na nga, ang dami ko ng cut kasi hindi ko na siya natutuloy kasi nagiging emotional na ako. Naaalala ko na yung pagkabata ko, kung paano kami masaya, kung paano ako train ng dad ko. So, yun, hanggang dito na lang muna po yung isi-share ko about me. So, siguro sa mga next vlog ko, baka may ma-discover kayo tungkol sa akin. So, yun na po yun. And then, thank you kasi nalibang kayong makinig sa akin. Subscribe nyo na rin po ako kung natutuwa kayo sa mga vlogs ko. And then soon, more content po tayo ng mga good vibe vlogs and then mga personal happy moments po. Yun lang. Bye!